Wow! Ang mga caregivers ay bibigyan ng permanent residency on arrival sa Canada. Yan po ang latest immigration news. Ka-announce lang po ng immigration. Yan ang bagong programa para sa mga caregivers. Pagdating pa lang sa Canada ay permanent resident na kaagad. Stay tuned guys, pag-uusapan natin and don't forget to subscribe to my channel. Hello and welcome back. Si Ate Menchi po ito. Today, another topic about Canada. Kung gusto nyo ang ganitong mga paksa guys, please consider subscribing sa Menchi's Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Menchi's Philcan Life and you can join and be a member of this channel. In that note guys, I want to say thank you sa ating mga channel members. Thank you kay Imelda Leal, Ninette Lapira, Richelle Dumalag, kay Crystal Snow, Jen C, Neri Castro, kay Miss M, Celinia Daisy Caber, Madam Pasya, Micaela, Nerva TV2, Loraline Malabanan, Marjorie Ramos, Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Ngayon guys, excited na tayo. Let's go right away sa ating topic. Dahil sa kasalukuyan po, maraming caregivers ang hindi nagkakaroon ng permanent residency dahil sa mataas na criteria ng kasalukuyang pilot program. Kaya ipapakita ko sa inyo yung mga pagbabago sang-ayon sa ini-announce ngayon. Okay. So, dahil nga po magtatapos na ngayong June ang Home Child Care and Home Support Worker Pilot, tatawagin na po ngayon ang bagong programa na New Enhanced Caregiver Pilots. Yon, enhanced. Will allow caregivers to continue to come to Canada and work toward making caregiver program permanent. So, gagawin po nila, kung ito man ay pilot pa, gagawin nilang permanente na in the next few days to come. Sabi ni Mr. Miller, meron pa raw po mga backlog dun sa old pilot. So, kanila munang tatapusin yung mga backlogs na yon and then gagawin na nilang mas malinis, mas malinaw ang programang ito para sa mga caregivers. Parang narinig ko, sinabi niya ay by fall of this year ay posibleng ma-fully implement na ang programang ito. Ito ang pinakahihintay nating paksa guys at pinakahihintay din ninyo ng mga caregivers. Dahil pag nagtatanong kayo sa akin, Ate Menchi, bigyan mo kami ng balita tungkol sa caregivers, bigyan mo kami ng resume para sa caregivers. Sabi ko, wala muna sapagkat naghihintay tayo ng bagong programa para sa caregivers sapagkat po ang Home Child Care Pilot and ang Home Support Pilot ay mag-i-end ngayong June 20. Kaya alam kong mag-a-announce ng bagong programa ang IRCC. At ngayong araw na ito po, June 3, nag-announce na nga po si Minister Mark Miller ng bagong programa. Actually, ang tawag ay New Enhanced Caregiver Program or New Enhanced Caregiver Pilot. Ayan. Hindi pa masyadong definite, magpapalabas pa sila ng additional information. Pero, heto na guys, may magagandang mga bago sa caregiver program. Nasabi ko na sa inyo na PR on arrival. Anong ibig sabihin nito? Ayan, pakinggan po ninyo guys. At mismong si Minister Miller ay mayroong maiksing clip na nagsalita siya at ipaparinig ko rin sa inyo ang kanyang mga sinabi. So, ibigay ko lang po guys sa inyo yung pinakang mga highlights ng programang ito. At alam nyo ba, as backgrounder, I would like to recognize the effort ng mga Filipino caregivers sa Canada. Dahil meron po mga advocacy groups na karamihan sa kanila ay mga Pilipino na mga caregivers at sila yung nagpahayon. Ang malinaw po sinasabi, This new pilot will provide caregivers with a permanent residency on arrival in Canada. Sa halip daw po na yung una na programa, kailangan mo pang magtrabaho ng a certain period of time. Ngayon, this will be upon arrival, PR na. Okay? Although, meron pa rin siguro kayong mga ilang tanong sa isip nyo na hindi pa po natin mabibigyan ng katugunan sapagkat hindi pa ho pulidong-pulido ang programang ito. Okay? This program will allow caregivers to work
in organizations na nagbibigay ng care sa iba't ibang mga pasyente dito sa Canada or pasyente or mga nangangailangan ng care. So ano yung mga organizations? Sinabi po ni Mr. Miller na hindi mga placement agencies ito. Ito yung mga organizations that provide care sa mga nangangailangan. Okay guys? So isa yan sa highlight. Ibig sabihin daw nito, mas malaki yung field na pupuntahan ng mga caregivers, and this will give the caregivers easier access sa mga trabaho. Okay guys? Yun. So ano ang eligibility criteria sa bagong programang ito? Ito guys, pakinggan nyo mabuti. Ang eligibility criteria for the new enhanced caregiver program. Ito, 1. English test. Binabaan po nila ang English test requirement. Dati-rati ay Canadian Language Benchmark 5. Ngayon po ay gagawin na lang nilang Benchmark 4. Ang inyong IELTS or CELPIP test. Okay guys? Number 2. Binabaan din nila po ang education requirement. You must hold the equivalent of a Canadian high school diploma. Anong ibig sabihin ng high school diploma? Ang Canadian high school po ay kung sa Pilipinas ay hindi ka nag-K-12, that is second year college in the Philippines. Yun pong current na pilot ngayon, at least third year college. At marami po ang hindi nakakaabot doon sa criteria na yon. So binabaan nila ng 1 year, equivalent to high school in Canadian education. Kung kayo ay nag-K-12 sa Pilipinas, K-12 is good enough. Pero kung hindi kayo nag-K-12, second year college education in the Philippines, yun ang katapat. Okay? So, mas marami po ang pasok dito ngayon sa programang ito. Another requirement ay meron kayong recent na experience sa caregiving. Kung saan man kayo naroon, sa Pilipinas man o sa ibang bansa. Another requirement po, number 4, is you must have a job offer for a full-time home care job in Canada. Okay, yung 4 na yon, binabaan ng English test, binabaan ng education, tapos kailangan meron kayong experience at saka ang inyong job offer. Okay guys, yon. Ang ibang detalles ilalabas pa po nila in the next few days. Ngayon, gusto ko na munang iparinig sa inyo ang statement ni Honorable Mark Miller kung ano pa ang kanyang mga sinabi right from the horse's mouth. Heto guys. Also celebrating Filipino Heritage Month. Today I'm very pleased to announce that we are launching new pilots that will provide permanent residency status for caregivers as soon as they arrive in Canada. The biggest change coming in these new pilots will be providing a one-step immigration process. Before, caregivers first needed to get work permits and then obtain work experience before applying for permanent residency. Under the new rules, we're simplifying the process and providing them with a clear, straightforward pathway to stay and care for our loved ones. The change will notably provide more autonomy for caregivers to leave workplaces with abusive situations and seek opportunities to advance in the care sector. And Lord knows I've heard a lot of those stories, not only today, but in the past, as we've been listening and reaching out to people that have been providing that support and have been in abusive situations. I'm also pleased to share that we are lowering, out of fairness, the language requirements to Canada Language Benchmark 4 under these new PR on arrival pilots. Our aim is to strike a balance between breaking down the barriers caregivers face to get PR and selecting newcomers who will be resilient to changes in the labor market. Lowering the language requirements is a must-needed change that we've heard directly from the community on, and will align with other programs in my department, as well as provincial programs, creating better consistency and fairness for all applicants. Caregivers will still have the needed language skills to work in the caregiving field. Let me be clear about that. And finally, as we look to address the desperate need for caregivers, we're also expanding the pilot programs from private household employers now to also include organizations who will directly employ home care workers. This will allow for and not-for-profit organizations to provide job offers and help address home care needs where labor shortages exist. But let me be clear, we're not including
placement agencies. Nakita nyo ba guys sa bandang huli ng video ni Mr. Miller? Puro mga Pilipina, caregivers, ang kanyang kinakamayan na yan. Yan po yung mga advocates ng pagbabago sa caregiver program. Sapagkat dito mismo sa loob ng Canada, marami pong mga caregivers na ang nahihirapan na kumuha ng permanent residency dahil sa ilang mga mahihirap na requirements, katulad po ng mataas na English test requirement. Kaya, thumbs up sa mga Filipino advocates in Canada na naging matagumpay upang magkaroon ng enhancement ang ating caregiver program at pakikinabangan ito ng iba pa mga gustong magtrabaho dito sa Canada. In closing guys, ay gusto ko lang sabihin din sa inyo na sa ngayon sa mga nababasa nating mga write-up dito mismo sa Canada ay patuloy na magkakaroon ng demand para sa caregivers sapagkat in the next 6 years, ayon sa record, there will be 9 million more na mga retirees mula sa iba't ibang field ng mga trabahador dito. And in the next few years, ang mga retirees na yan ay magpupunta na naman yan sa pangangailangan ng caregivers. So guys, linawin ko rin na itong programang ito is for permanent residency. Hindi po ito yung LMIA. Wala pong LMIA dito sa caregiver na ito. I think in Quebec, meron pa rin pong caregiver LMIA jobs. Pero itong permanent residency, hindi po ito LMIA. Ito yung job offer lang, plus IELTS, plus experience, plus education, tapos papasok na kayo sa PR program. Ito po yon. Okay guys? So, ang importante ay meron na pong malinaw na balita ngayon. Thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo ang ating topic and thumbs up para sa inyo ng mga caregiver. Good luck to everybody. Kung nagustuhan nyo ang ating topic guys, please consider subscribing sa Manches Philcan Life. You can also follow me sa aking Facebook page na Manches Philcan Life. And you can join and be a member of this channel. Salamat sa ating mga channel members. Thank you kay Imelda Leal, Ninette Lapira, Richelle Dumalag, kay Crystal Snow, Jen C, Neri Castro, kay Miss M, Celinia Daisy Caber, Madam Pasya, Micaela, Nerva TV2, Loraline Malabanan, Marjorie Ramos, Nani Emmy Vlog, Marciano, and Nympha. Salamat po sa inyong support sa aking channel. Until next time guys, sa ating another episode ng Manches Philcan Life. Maraming salamat po mula sa Toronto, Ontario, Canada. Si Ate Menchie ito saying thank you very much and bye-bye.